Inoue versus Casimiro, may pag-asa pa. Pag-ara, naisaan ko kayo, geng-geng. Etong at pag-usapan natin. Pero bago ang lahat, pakisubscribe po ng channel ko. Huwag niyo na rin kalimutan i-click ng notification bell para lagi kayong una sa balita. Pag-usapan nga po natin mga kaboxing, isang malungkot na balita matapos matalo ni Prince Albert Pag-ara by round 4 TKO kontra Albert Batergazib. Matapos ma-injury ang kanyang balikat, madami nga ang nadismaya dito. Bagamat nagsalita na si Pag-ara kung bakit ganon ang naging performance niya. Eto nga at pakinggan natin. Sagutin ko itong mga bashers to Boss Evs, kumusta? Lumalabas na naman yung bashers ngayon. Sana hindi ako nagpabugbog, no? Sana hindi talaga ako nagpabugbog. Hindi ako sumuntok eh. Hindi ako sumuntok, guys. Oy, maraming salamat din sa inyo. Maraming salamat din sa inyo, guys. Ito masasabi ko. Hindi Prince Albert na galawan yun kanina. Hindi Prince Albert galawan na. Diba? Hindi Prince Albert na galawan ka na. Mitch, Prince Albert ang galawan kanina. Iba yung Prince Albert na galawan. Diba? Pero masasabi ko lang, hindi Prince Albert galawan kanina, guys. Na-injury yung yung dito ko kasi natamaan dito sa ulo. Natama sa ulo. Kaya dito. Parang na lang. Hindi ganoon na masakit. Pero parang may ugat na Prince Albert ang galawan niya kanina, guys. Kung alam mo lang, hindi ko lang sasabihin. Basta bash ka lang dyan. Maniwala kayo. Geng, geng. Samantalang kung si Naoya Inoue talaga ang pinapangarap na laban ni Casimiro, siguro pinakamagandang hakbang na gagawin ni Cuadro Alas ay unahan na sa featherweight si Inoue dahil dun din naman ang papunta ng Hapon. Masakit mang aminin pero business wise, mas malalaking pera kasi yung mga laban na yon kay Inoue kumpara kay Alas. Kaya eto na ang pagkakataon na nakikita ko para maengganyo muli si Inoue kay Casimiro ay humawak ito ulit ng world title. Kasi kapag umakyat si Inoue sa featherweight, matik yun kung sino ang may hawak ng belt ang tatargetin ni Inoue. Natural kung isa si Casimiro sa may hawak ng titulo sa featherweight ay kasama agad siya sa mga choices ni Inoue. Isa pa, total, hirap na rin siya sa pagkuha ng timbang sa 122 pounds. Para next time, hindi na mababahira ng issue ang kanyang mga laban. Mas mainam na lumaban na siya sa mas komportableng timbang. Ano po ang opinion nyo rito mga kaboxing? Comment lang kayo sa ibaba. Hanggang dito na lang muna ang ating balita. Dito na lang ang aking boxing news report. Babu!